Isang flood control project sa Quezon City lagpas na sa deadline at hindi pa rin tapos. Mga residente umapila sa Pangulo na ipagpatuloy ang inspeksyon sa mga flood control project. May detalye si Isaiah Mirafuentes. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa huli niyang SONA. Pasarin niya yan sa mga nagnakaw sa pondo ng bayan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Sa pamamagitan ng sumbong sa Pangulo.ph na website, inalam ng PTV News ang mga flood control projects ng pamahalaan. Ito'y para malaman ang status ng mga proyekto. Sa Barangay Santo Domingo, Quezon City, natuklasan namin ang isang pangontras sa baha. Ayon sa mga residente dito, kapag may malalakas sa pag-ulan at kapag may bagyo, umaapaw itong Matalahib Creek, kaya nagkakaroon ng malawakang pagbaha sa kanilang lugar. May sinasagawa namang pumping station tulad nito. Pero May 2025 pa dapat itong natapos. Pero hanggang sa ngayon, nakatenga pa rin at hindi nagagamit. Tila malayo-layo pa ito sa pagtatapos ng konstruksyon. Ang mga residente sa lugar na peperwisyo ng baha taon-taon dahil sa hindi naman mapakinabangang proyekto. Konting ulan lang, basta lumakas lang siya, babahan na kagad. Base sa Commission on Audit, mahigit 95 bilyong piso ang halaga ng pondong nakalaan na mula sa General Appropriation Act ng taong 2024. Ang kontraktor nito, St. Timothy Construction Corporation na pagmamayari ng pamilya Diskaya. Kabilang ang kumpanya sa top 15 contractor ng mga flood control projects sa bansa. Base sa detaling aming nakuha, na bago ang completion date nito sa August 28. Tinungo rin namin isa pang bahaing lugar sa Quezon City, ang Barangay Bagong Silangan. Inirereklamo din dito ng mga residente ang flood wall na nasira. Ginawa naman ang solusyon ng LGU, pero pansamantala lang. Sa halip na ibigay sa mga mahirap, saan nila pupunta ang mga pundo? Yun sila, magandang tayo, kami namang malilit dito, nalulubog sa baha. Bursa-bursa pera, pinatago. Ano mangyayari din sa buhay? Di ba? Puro utang na ng Pilipinas, ganun pa rin ginagawa. Hiling ng mga residente na ituloy ni Pangulong Marcos ang pag-inspect sa mga flood control project. Yun, dapat ituloy niya yung pag-iikot niya para makita niya mismo sa kanyang mga mata ang nangyari sa flood control. Kaya Mr. President, believe ako sa iyo na nag-iikot ka. Kaya pinakita mo ang iyong effort. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.